Good morning po mga kapatid. Sige po, let us pray muna bago tayo mag-worship sa Panginoon. Tayo ay nasa day 31 po ng ating ikalimang linggo ng Plan 40. Hindi po tayo manalangin. Panginoon, magandang umaga po, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, dinadakila. Welcome po namin ang inyong presensya sa bawat isa na nandito, Panginoon. Patuloy po kami magpapabago. Patuloy ka namin kikilalanin at patuloy ka po namin dadakilain, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pagpupuri. Lumalapit po kami, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Samahan niyo po lagi kami, Panginoon. Lalo na po sa sitwasyon po namin ngayon, sa sitwasyon ng mundo, na Panginoon, ang mga tao po ay hindi ko ginagawa ang mga bagay na ito, Panginoon. Kaya Panginoon, salamat dahil may mga pinili po kayo. Salamat dahil ah, pinlano niyo po ito, Panginoon, na kami po ay magsama-sama manalangin, sumamba, lumapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami, Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit. Ikaw po ang maging sentro ng panalangin namin sa oras po na 'to. Kaya Panginoon, niluluwalhapot di ka po namin sinasamba. Ikaw po ay aming dadakilain, aming pupurihin. Yes, Lord. Hindi po tayo po ay mag-worship sa ating Panginoon. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. My Jesus, nothing else matters.
church. Jesus, be the center of your church, and every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Sing it out. Jesus, don't stop singing. Jesus, there is power in Jesus, salvation in the name, healing in the name of Jesus. Oh, Jesus, we call upon the name of Jesus. Sing Jesus, Jesus, we worship you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, we call upon the name. Oh, sing Jesus, 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 Jesus. Come on, let's sing. From our heart to the heavens, Jesus be the center. All about you, yes, it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus, it's all about you. Yes, it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about nothing else matters. Nothing else this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, oh, nothing else matters. Nothing in this world will do. You're the center of it all. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. You're the center of it all. You're the center of it all. Jesus, you're the center of it all. So, before we start, let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we praise you and glorify you, Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We acknowledge you, Lord, as our personal Savior, Lord. We thank you for this day, Lord, that you showered upon blessings and blessings every day, Lord. Thank you, Lord, kasi lahat ng ito is nakamit namin, Lord, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa iyo, Lord. Salamat, Lord, kasi patuloy ka nandito at yung Holy Spirit mo is nandito at iniwan mo sa amin, Lord, para kami gabayan at bigyan kami ng lakas. Triggers, Lord, the power within the Holy Spirit, Lord. It is because of you, Lord, because you love us, and we are thankful, Lord, for
for this life, Lord. And sorry, Lord, for our sins na patuloy namin ginagawa araw-araw. But we believe in you, Lord, and we have faith in you, Lord. And gabayan mo, Lord, ang kung ano, Lord, yung binigay mo, Lord, na guidance, Lord, sa pagbasa ko, Lord, ngayon sa iyong word. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, ang binigay po sa akin na topic is the Holy Spirit is an agent of service. So, what does it mean of an agent of a service? So, service is kung halimbawa, 'di ba, mga Grab driver, kung anong binibigay mo, mga serbisyo, halimbawa mga politiko, 'di ba? Mga serbisyo 'yan. Kung ano ang ginagawa mo para sa tao in an act of service, bayad man or di bayad. So, the Holy Spirit is the helper delivered by God to act as an counselor, guiding us to fulfill God's will. So, dineliver ito ni Lord sa atin para mag-remain sa atin, para tayo'y gabayan. Kasi 'di ba si Jesus is pumunta na sa langit at yun, yung Holy Spirit naman bumaba para pagpatuloy kung ano ang gusto ni Jesus. Jesus lived so the Holy Spirit will come. Yun nga po, bumaba yung Holy Spirit kasi umalis na si Jesus papuntang langit. So, according to John 16:7, but very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. So, yun po, according sa John 16, pumarito yung Holy Spirit kasi umalis si Jesus. Kung hindi pumalangit si Jesus, hindi bababa yung Holy Spirit. So, the two extreme errors in dealing with the Holy Spirit, dalawang errors kung paano natin ituring yung Holy Spirit. So, number 1 is the Holy Spirit is only a light of miraculous gift from Spirit. So, si Paul in-emphasize niya sa Corinthians to correct their thinking, kung ano ang thinking dapat sa Holy Spirit, paano dapat natin isipin kung anong Holy Spirit. Madaming panganib ang thinking na ito na ang Holy Spirit ay para lang sa pag-counsel and pastoral ministry. Ang purpose ay satisfy self-desires. Madami po tayong mga teacher o mga pastor na tinuturo. Yun po, like sa mga tinuturo nila na ang Holy Spirit ay para lang sa pag-counsel sa mga self-desires lang natin, kung ano na dapat ang Holy Spirit is ganito, ganyan, for good lang, na dapat na okay lang ganitong gawin mo kasi andyan naman yung mercy ni Lord, tsaka yung Holy Spirit andyan pa rin sa atin. Yun po, yun yung unang errors kung paano natin mag-deal sa Holy Spirit. And number 2 is minimizing the need of Holy Spirit. He is not even treated like a member of Godhead. Ayun po, kung 'di ba, kung anong pagturing natin sa Holy Spirit na consciential lang siya. Parang consciential lang siya na ito yung na pag halimbawa may ginawa kang kasalanan, konsensya ka, may Holy Spirit.
na parang yun lang yung pag-treat natin, parang minimize lang natin yung kaya niyang gawin. Hindi natin naisip na yung Holy Spirit is part of Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit, they are both equal. Equal na silang tatlo. So Jesus make it clear in John 14 and 16 that the Helper will lead us life and truth. And ito po, John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another Helper to be with you forever, even the Spirit of truth. Ayan po. So in John 14:16, Jesus introduced the role of the Holy Spirit as our helper. So, act of service po yun. Kasi siya po ay helper. Tinutulungan po tayo. In short, He is our helper. It is an act of service because He serves as a counselor. He provides assistance, support, relief, advocacy, and guidance. He is an advocate who offers many things that people vainly seek in therapy. So, ayun po, di ba, sa mga mental health constitution, nagsisik po tayo ng mga therapy kapag, halimbawa, hindi natin kaya yung problema, nagte-therapy po tayo para yung mind natin po is matuwid, para makapag-isip po tayo ng maayos. Yun po sa mga rehabilitation, yun po yung act of service of Holy Spirit, He serve as assistant support. Sinusuportahan po tayo na hindi po natin kayang marinig o kunin sa mga human advice, and kahit na sa mga doktor na nag-aral, ilang taon po yan pag-aaral ng doktor, pero hindi po yan kayang ibigay ng doktor kasi it is based on ginawa lang ng tao ng mga pag-aaral, pero yung sa word ni Lord na the things we can't comprehend, kung ano ang kaya ng power niya. So in John 14:17, Jesus described the presence and the power of Spirit as an being twofold. The Holy Spirit is with us, but also dwells in us. The Holy Spirit's indwelling lead us toward life, worship, and conviction. He propels our sanctification and draws our affection toward Christ. So, Holy Spirit po, yun po yung parang nagko-connect sa atin papunta kay Lord. Tsaka sa life na kung ano ang gusto ni Lord para sa atin. Nagwo-worship po tayo, nagpi-praise po tayo, nag-aaral po tayo ng kanyang word. Yun po yung role ng Holy Spirit, ng power ng Holy Spirit para i-direct tayo o i-deliver tayo, para yung heart po natin is ma-engage sa mga ministry ni Lord. At tayo po ay pinapalapit kay Jesus Christ because Holy Spirit is part of God, or is one of God. So ito po ang example of Holy Spirit as an act of service sa trabaho po. Halimbawa, pag nasa production ka, yung pag napagod ka, tsaka parang stress ka galing sa personal na buhay, hindi ka maka-focus kasi may problema ka dito, tapos may problema ka din dun sa Pinas, kaya parang gusto mo na lang dayain yung gawa mo. Halimbawa, na-stress ka, tapos ganito, need na mag-provide ng ganito dapat kasi ito yung need ng kumpanya, may quota, pero nagpapetex-petex ka na lang. Tsaka pag na-realize mo at na-consensya ka, it means you have Holy Spirit in your life. Kasi po yung trabaho po natin is also
it is ministry po na binigay ni Lord. Then, kapag yun, nakonsensya ka, nakita mo na may Holy Spirit pala ito. Ito po pala Lord yung tinuro mo sa akin na dapat ganito. Hindi po dapat ganito. Hindi dapat tayo mag-cheat o gayain yung oras. Magtatrabaho ka kasi ito ang tinuro sa'yo ni Lord. So, kaya i-continue mo na yung anong dapat mong gawin at i-discontinue kung anong hindi dapat. So the power of Holy Spirit's indwelling is further explored in John 16:5-15. That we see Jesus taking the opportunity to shepherd the disciples' hearts. They were becoming painfully aware that Jesus would leaving, so he takes the opportunity to teach them how the helper will lead them. So in John 16:5-15, kita mo na po natin yung mga disciple is parang hindi na panatag kasi alam nila na soon is aalis na si Jesus kasi Jesus sabi na aalis siya. So Jesus takes the opportunity to teach them what the helper will lead them. So kung anong gagawin ng Holy Spirit, kasi yan nga sinabi na papataas na si Jesus at ibababa niya yung Holy Spirit. The Spirit would come and usher in power that they had not seen. Sa Old Testament nga po makikita natin na ang Holy Spirit works in different ways. So we have our basis na that all we do is to believe na lang. Yun po yung advantage natin as a Christian because we have our Bible and nakikita po natin na mga testimony po and sa works ni Lord, na sa word mismo ni Lord na pinatotoo na galing sa Old Testament to New Testament is nagkakatotoo na dalawa po ay nagli-link together. It means that it is the truth. Because sa Old Testament wala pa naman si Jesus pero minention na paparito yung Messiah na tayo ay ililigtas. And all we need to do is to believe. Yun lang po, faith lang po kung ano ang dapat natin gawin. Faith lang talaga. So according kay John Piper, sa po tong tanyag na sa ibang lugar, Holy Spirit is like a hydroelectric dam being built on a major river. Ito po yung dam na yung river po dumadaloy, and ito yung pong dam nagsastock ng tubig. Ito po yung source natin ng kuryente natin kasi ito po ay hydroelectric. Sa current po, ito yung pong ginagawa ng mga engineer para mag-provide ng kuryente at the same time para pagkukunan po ng tubig. Pag ginawa ang dam, ang tubig will continue to collect in a reservoir o pinagkukunan natin ng supply ng tubig. Ganyan ang Holy Spirit. Source of strength natin comes from the river that comes from the ocean. So ang river po, di ba? Galing po sa ocean. So ang ocean po is napakadaming tubig. It is like God's grace which is unending. Unending po yung tubig, and then yan din po yung Holy Spirit, unending din po. So the Holy Spirit would continue what Jesus had done. In John 16:9, so ang Holy Spirit role ay ang mag-testify kay Jesus. So this is why gospel-centered counseling is important. The power unleashed that convicts sin, leads to life and worship, and draw hearts to Christ. So ang Holy Spirit po is
yun po yung nagpapatuloy sa ginawa ni Jesus. Yun nga po, tumaas yung si Jesus, pero hindi niya tayo iniwan kasi yung Holy Spirit is bumaba. At si Jesus, the Father and the Holy Spirit ay iisa lang po. So, Jesus, yan sabi na, Jesus is, or God is everywhere because Holy Spirit is everywhere. And Holy Spirit is in on my body, your body, and everywhere. Pinalalapit tayo sa Panginoon, kaya ang Holy Spirit work on us if we perform for the kingdom of God. In conclusion na po tayo. Holy Spirit is the one who provide guidance and truth. The Holy Spirit is seen as a guide through truth, helping believers understand scriptures and discern God's will. Guidance po tayo. Guidance po yung Holy Spirit and truth. Ito po yung nag-guide sa atin, sa mga believers, to understand the Word of God because it triggers the power to discern kung yung brain po natin is pinapapower up ni Lord para mas maintindihan yung Word niya. The Holy Spirit is advocacy and support. The Spirit acts as an advocate interceding for believers and providing comfort and strength at times of difficulty. Yun nga po, pag may pinagdadaanan tayo, kung paano natin nalalagpasan yung buhay, kung bakit tayo, di ba minsan may na-experience tayo, paano ko ito nagawa? Paano ko ito nagawa? Parang hindi ko alam kung paano ko ito nagawa kasi hindi ko ito alam eh. It is the works of Holy Spirit po, kaya nagawa natin yung alam natin na hindi natin kaya sa sarili natin because God is with us. Number 3, Holy Spirit is indwelling presence. The Spirit is understood to dwell within believers, empowering them to live a life pleasing to God. So, yun po, yung Holy Spirit po, ginaguide tayo para papunta kay Lord, na tayo ay hindi lumiko, tsaka yung kung ano ginagawa natin sa church, kung ano yung ministry natin, ito yung nililid ng Holy Spirit to please God. So, ito po yung application po natin. So, kung di ba may Holy Spirit tayo, paano natin i-apply sa ating buhay? Listening to the Spirit. We should have relationship with Jesus, so the Holy Spirit activates, so makikinig po tayo, buksan natin ang ating mga puso at ating mga tenga, mata sa pagbasa, ating puso para makinig sa word ni Lord, tsaka sa conscience na binigay ng Holy Spirit, kung ano man ang ating pinagdadaanan, kung marinig man natin yung Holy Spirit, dapat ay gawin natin at intindihin natin, sundin natin ang Holy Spirit. Number 2 po na pag-apply natin is seeking guidance. Fellow believers, encourage each one of us to rely on Holy Spirit counsel rather than human advice. Hindi po tayo dapat na based lang sa human advice, like halimbawa na kaya mo to, kaya mo yan. Hindi mo yan kaya mo yan because nandyan si Jesus sa'yo. Yun po, wag yun po yung, di ba, mga human advice na kaya mo yan, kaya mo sa sarili mo yan. Isipin natin na hindi natin kaya sa sarili, kundi kaya natin kasi God is with us. And number 3 po, and the last is the obedience and faith. Obey and have faith that the Holy Spirit will lead us to victory. Nga po, may Holy Spirit na po tayo. Dapat na lang natin gawin is i-obey and have faith na ito lahat ay totoo kasi nasa Bible naman po. And pinatotoo to ni Jesus
na lahat ng nasabi sa Bible is totoo. All we need to do is have faith. Yun lang po, and salamat po sa pakikinig. Thank you. Amen. Maraming salamat po sa salitang naipahayag, naway maging gabay para sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, tunay po na Ikaw ay banal at matuwid na Diyos, dapat lang sambahin na may takot at kagalang-galang. Humihingi po ang iyong lingkod naway siyasatin mo ang bawat buhay at palalahanan na Ikaw ay matuwid at matapat sa iyong mga pangako. Na kung kami susunod sa iyong utos, kami po ay lalakad sa matuwid na daan na di kailanman makakaranas ng kapighatian. Ngunit, Ikaw rin po ang Diyos na marunong magturo at Diyos na sumasaway sa aming maling landas. Maging sensitive, nawa po kami sa tawag ng iyong Holy Spirit at tumugon sa iyong salita. Gabayan mo ang bawat anak mo na may tulong at takot sa Holy Spirit at magpaalala sa iyong kadakilaan sa buhay ng iyong mga anak. God, marami ng kasalanan na babalot sa aming paligid. Ang iyong galit at sumpa ay nakikita namin sa bawat paligid namin tulad ng gyera, lindol, mga sakuna, taggutom, tagtuyo. Ilan lang ito sa pinadadama mo sa mga anak mo na malapit ka nang dumating. God, tulungan mo ang bawat anak mong maging matyaga, masipag upang maabot pa ang mga di pa naaabot ng iyong salita. Magamit mo ang buhay ng bawat isa para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming magtapat sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyo sa umagang ito, dakilang Diyos. Ang bawat salitang lumabas sa bawat ginagamit mong tao ay maging kagamit-gamit at paalala sa iyong mga lingkod. Maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Ikaw po sana ang maitaas. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 Yes, Lord. Ama naming Diyos, salamat sa panibagong buhay sa araw na ito. Humihiling po kami ng iyong karunungan at pangunawa. Bigyan ng malinaw na pag-iisip at tamang desisyon sa bawat takbang sa aming gagawin. Patnubayan mo kami sa aming mga gawain at tulungan kami mapagtagumpayan sa aming mga adikain. Naway, maging instrumento ng iyong kabutihan at bigyan kami ng kalakasan na imaibahagi sa iba ang iyong kaalaman at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng mabuti. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal at gabay. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon at aming tagapagligtas ng kasalanan ng sanlibutan. Salamat po muli, O Lord, sa umagang ito at bagong buhay, bagong pag-asa sa aming buhay. Salamat po, Lord God, sa bawat isa na naririto, Panginoon. Sa patuloy po namin, O Lord, pagtitipon-tipon, ganun din po, Panginoon, sa patuloy namin pagsaliksik sa iyong mga banal na salita, Panginoon, upang makilala ka po namin, O God, ng lubusan sa puso namin, sa buhay namin, Lord. Sa umagang ito, O Lord, muli ako hinihingi, O Lord, na karunungan, kaunawaan sa mga banal mong salita, Panginoon. At bigyan mo din po ako, Lord God, na ang aking pagnanasa, O Lord, na maging tapat ako sa pagsisilbi, Panginoon, sa aking kapwa, Panginoon, na saan man sila naroon, O Lord God, na
Hindi ko po ikahiya ang pagpapahayag ng mga banal mong salita ng kaligtasan, Panginoong Hesus, dahil nais mo po, Panginoong Hesus, na ang lahat ay maligtas sa pamamagitan, O Lord, ng pakikinig, sa pamamagitan, O Lord, ng pagbabasa ng mga salita mo, sa pamamagitan din po, O Lord God, ng aming pananampalataya at makapaglingkod, maging malinis ang aming puso, O Lord, sa harapan mo at sa harapan ng aming kapwa-tao at sa iyong purpose, Panginoon, sa bawat isa, O Lord. Lalo na po, Lord God, na Panginoon, sa panahon ngayon, O Lord, sobra-sobra na po, O Lord God, ang aming mga pagkakasala sa iyo, ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Subalit sa bawat araw, O Lord, naroon kami na ikaw lamang po ang lagi naming hinhanap sa aming buhay, ang iyong presensya, at ang iyong pamamagitan din po, O Lord, ng iyong banal na Espiritu, O Lord, na magturo sa amin sa lahat ng aming gagawin, Lord God, na ang lahat ay tama, na ayon sa kalooban mo, makasunod sa mga utos mo, Panginoon. At salamat pong muli, O God, sa mga biyaya mo sa araw-araw, Panginoon, na una kang nagmahal sa amin, Panginoon. Lord, hindi ka, O Lord, nagkulang sa iyong mga anak. Kami, O Lord, ang maraming pagkukulang sa iyo. Subalit sa kabila ng yun, nananatili kang tapat sa iyong mga pangako. Dahil mahal mo kami, ayaw mo kaming mapahamak. Dahil mahal mo kami, ayaw mo kaming maligaw ng landas, Panginoon. Dahil mahal mo kami, Panginoon, nais mo po, Lord God, na lahat ng iyong mga anak ay maligtas at makamtan, Panginoon, ang pangako mo, ang buhay na walang hanggan. Makasama ka namin sa kaharian mo, sa luklukan mo sa langit, Panginoong Hesus. At sa bawat araw din po, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, sa iyo lamang namin, O Lord God, at ikaw lamang, O Lord God, ang aming dadakilain, pasasalamatan, pupurihin, luluwalhatiin. Panginoong Hesus, kulang pa man po sa puso namin ang salitang pasasalamat, Lord. Subalit ikaw na lang po, Lord God, ang nakakakita, nakakabasa ng laman ng aming puso at isipan, Panginoon. Na patuloy kami, O Lord, na dumudulog sumasamo, O Lord, sa harapan mo. Ganon din po, Lord God, ang aming buhay at ang aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy namin, Lord, ipinagkakatiwala sa iyo. At salamat din po, Panginoong Hesus, sa araw-araw na gabay at patnubay at sa mga panahon pa, O Lord God, na yung ipagkakaloob. Subalit, Lord, hindi po namin alam ang araw ng bukas. At salamat sa lahat, Panginoon, sa mga mabuti mong ginawa sa iyong mga anak. Sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you, O Lord God. Amen. Amen. Ama, nakataas-taas ang Diyos, maraming salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon, na narinig namin. Naway ito ang magbigay daan sa mga puso namin, Lord, sa mga buhay namin, pag-iisip namin, Panginoon, na itinuturo mo na ang gabay at helper namin dito sa lupa, ang iyong banal na Espiritu. Kami ay nagpapasalamat, Ama, sa pamagitan ng anak mo na si Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus, sa mga ginawa mo, ipinakita mo dito sa lupa. Dahil sa iyong wagas na pag-ibig sa amin, dahil sa iyong mercy, Panginoon, kaya kami ay naririto sa aming pakikinig ng mensahe tungkol sa iyo. Nagkaroon kami ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, na ang mga buhay namin ay nabago dahil sa salita mo, Lord. Tunay kang nagbibigay ng lakas ng katawan, Lord, pag-asa, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong salita ay kinasihan mo, Panginoon, at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, at ang katotohanan na ito, Lord, ang nagpapalaya sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, na sa pamamagitan ng mga turo mo, anuman ang aming mga bukong gawa,
Panginoon, ay ututuwid, Lord, sa matuwid na pamumuhay. Maraming salamat, Lord, dahil sa aming paglilingkod sa iyo. Itinuturo mo, Lord, na kami ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Maraming salamat sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, na sino man ang aming pagsisilbihan, Lord, lalo na po sa mga aakayin namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang manguna lagi, kumilos, Lord, sa lahat ng aming mga gagawin, upang ang lahat ng pagsisilbihan namin, Lord, ayon sa kalooban mo, ay mabago ang kanilang mga buhay, lumago ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, banal na Espiritu, na ikaw ang aming laging katulong dito sa lupa, na nagtuturo ng mga katotohanan, nagkukonvict para malaman namin ang aming mga ginagawa na pagkakamali, pagkakasala sa bawat araw. Maraming salamat, banal na Espiritu, na kami ay mapalad dahil ikaw ang nagdidwell sa buhay namin upang magawa namin ang ayon at nais ng kalooban ng Ama. Maraming salamat sa mga pagtutuwid sa bawat buhay namin bilang mga anak mo, Ama. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Ibinako mo kami sa gawain na ito upang linisin ang mga puso namin, isipan, buhay namin, Panginoon. Maraming salamat na kailangan gawin namin, Lord, ang pagbabasa araw-araw, Lord, dahil sa salita mo lamang kami ay maaayos, maitutuwid ang aming mga gagawin sa buhay, Panginoon. Na yung aming pagbabasa ng salita mo, Lord, ay maging ganap sa buhay namin, Panginoon. Na laging nagtuturo sa mga buhay namin upang kami ay maging maayos, Lord, maging tapat sa iyo. At yung pagiging tapat, Lord, na hindi lamang po sinasabi kundi galing sa kahimputuran ng puso. Kaya maraming salamat, Lord. Bagamat sa gawain na ito hindi pa kami sanay, Lord, pero sa tulong ng salita mo, Lord, sa tulong ng banal na Espiritu na nagtuturo sa hindi namin mga alam, Panginoon, lalo na sa pananalangin. Yes, Holy Spirit, nagpapasalamat kami sa iyo at naway ang aming gawa sa mga gawain na ito ay masunod namin ang lahat sa mga ipinagagawa mo, Ama, sa buhay namin. Kaya kami ay patuloy laging magsisik sa salita mo, Lord, dahil ito lamang po ang kaparaanan upang mabago ang mga buhay namin at yung karakter na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay maipasapamuhay din namin, Panginoon. At naway ang aming pananampalataya sa iyo ay lumago ng lumago, Panginoon, na makita sa mga buhay namin, Lord, na ikaw ang nananahan sa buhay namin, ikaw ang napaparangalan namin, naluluwalhati ang dakilang pangalan mo. Kaya maraming salamat sa umagang ito. Purihin ka, Ama, luwalhatiin magpakailanman. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Salamat po sapagkat ikaw po ay patuloy na naglilingkod pa rin hanggang ngayon, Panginoon. Kung paano pa naglingkod ng early church, ngayon, Panginoon, ay narito ka pa rin sa amin. Thank you, Holy Spirit, na nagtuturo at nagbibigay ng bukas para mapagtagumpayan po namin ang aming ginagawa sa mundong ito. Salamat po sa iyong mga salita na anuman, Panginoon, ang aming, na anuman ang Panginoon ang
aming talian dito sa langit, tatalian dyan. Tatalian mo sa langit. Ano man ang talian namin sa lupa, ay tatalian mo sa langit. Ano man ang aming kalagad dito sa lupa, ay kakalagad dyan mo sa langit. Kaya salamat po sapagkat ang banal na Espiritu ay nagtuturo para kami po ay makapanalangin ng gusto, Panginoon. Hindi po namin kaya kung wala ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Hindi po namin kayang gawin ang mga bagay na nais po ipagawa sa amin kung wala ang banal na Espiritu sa amin. Lord, maraming salamat dahil minsan pa po ni-remind mo sa amin at patuloy na pinapaalala na kami nga, Panginoon, ay gamitin mong instrumento, especially ang aming mga pastor, ang mga leaders, ang mga workers, at lahat ng mga believers, Panginoon. Help us, Lord, minister with compassion, empathy, and understanding to those sa lahat, Panginoon. Kami yung gagamitin mo, Panginoon, na instrumento para maibahagi po namin at mapaglingkuran ang mga taong nangangailangan, especially, Panginoon, ang mga unbelievers, yung wala pang relasyon sa iyo. Gamitin mo kami ng mighty dahil alam po namin ito yung kalooban. Maglingkod kami, Panginoon, na ang nakikita sa amin, nagre-reflect sa amin kung paano mo kami minahal, Lord. Ganon din pong ibahagi din namin sa iba. Yung pagmamahal na amin pong nararanasan hanggang ngayon. Yung grace and truth. Yung katotohanan upang mapalaya ang maraming tao, Panginoon, na wala pa sa pagkakilala sa iyo. Walang totoong relasyon, Panginoon. Dahil ito po yung ninanais mo, Panginoon. Sa buong mundo, gusto mo na ang mga taong wala pa sa iyo ay makasama namin. Ayaw po namin na kami lamang, Panginoon, sa aming mga sarili ang maliligtas, kundi ang mga unbeliever, Panginoon. Kaya hayaan mo po, gamitin mo po kami, Lord. At ang pag-ibig na ito ay lalong makita sa amin. Magkaroon kami ng habag na maibahagi namin ang katotohanan upang katotohanan ito ay magpalaya din po para sa iba. Yung pong may mga problema, mga pagsubok, may mga dinadala sa buhay, kabigatan, sa pamilya, o kung kanino pa man. Jesus, nawa, Panginoon, ito po ay mapagtagumpayan ng lahat. At nang makita sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na tumutulong sa amin at nagbibigay ng tagumpay. Lord, marami pong salamat sa pagkatunay, hindi mo kami pinababayaan hanggang ngayon, Panginoon. Salamat dahil lagi mo kaming winawarningan every day, every time na kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, na hindi nga po namin kaya po sa aming mga sarili lang. Kaya salamat po sa kalakasan, salamat sa pag-ibig na lagi mong pinararamdam sa amin kahit di ka po namin nakikita ng face to face, Lord, but your Holy Spirit ay patuloy na naglilingkod through us, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo. Kaya dinideklara ko po na sa lahat po ng iyong mga lingkod na ginagamit ay magkaroon ng empowerment, lakas ng loob, ng tapang na maibahagi kung ano yung ginawa mo noon, Panginoon. Kami po yung magpapatuloy. Salamat sa Holy Spirit na kayong Diyos. Salamat. I decree and declare the victory in our lives, O God. Sa aming mga buhay, sa iyong mga minister, sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga workers. Use them mightily, God. Help us dahil kami po ay walang kakayanan. Salamat sa Holy Spirit
na nagbibigay sa amin ng malakas at tapang upang maisakatuparan namin ang iyong kalooban. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpuri, sa iyong kaluwalhatian, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Yes, O Lord, praise is due to you, O God, in Zion, and to you shall vows be performed. O you who hear prayer, to you shall always come. Yes, O Lord, it's you who hear prayer. That's why we are here together, O Lord, seeking you and praying for you, O Lord, for our needs here on earth, O Lord. Thank you that when iniquities prevail against us, you atone for our transgressions. Thank you, Lord, for blessing us. For you said, blessed is the one you choose and bring near to your dwelling, to dwell in your courts, O Lord. Yes, thank you for this blessing, O God, that you choose us to come before you right now, O God. Sabi mo nga, we shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple. Yes, thank you for this satisfaction, O Lord, na mararanasan namin sa pagdaing namin sa iyo, sa pagtuntas namin sa iyong courts, O Lord. Thank you for the satisfaction, for the joy, Panginoon, na mararanasan namin. By your awesome deeds, you answer us with righteousness, O God of our salvation, the hope of all the earth and of the farthest seas, O God. Yes, in every prayer na nabanggit namin, na idalangin namin, thank you, Lord, na makikita namin ang iyong paggalaw. Sabi nga, by your awesome deeds, you answer us with righteousness. Yes, O Lord, you are the hope of all the earth. And as we see, as yung mga tao, Panginoon, makikita ang mga gawa mo sa aming mga buhay. Thank you that they will be able to come to you, to know you, O Lord, through each one of us, by your Holy Spirit, na yun po yung naggabay sa amin, na yung agent ng yung service, O Lord. Thank you. It is you who gives us strength and establish us, O God. It is you who will establish our ministries. It's you who establish our families, O God, by your strength, by your power, O God. Sabi mo nga, it is you who stills the roaring of the seas, the roaring of the waves, the tumult of the people. Kung kami po ay nagkakaroon ng struggles, mayroong post akong nakita na nakakapagod na po yung mga sa mga naririnig namin, nakikita namin sa news. Indeed, nakakaiyak, nakakadismaya. But Lord, thank you. It is you who will still every family represented in this congregation, O Lord, sa Atimona, sa buong Pilipinas, wherein yung represented dito, Panginoon, sa aming mga panalangin, pamilya na nagsuserve sa iyo, Panginoon. Thank you that it is you who will establish us, O Lord, in our struggles, O Lord. Thank you that is your Holy Spirit, O Lord. Yun yung sabi mga you will pour out, sabi mo, Panginoon, sa Joel 2:28-29, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. And also on my men servants and maid servants, I will pour out my spirit in those days. Yes, we are your servants. And thank you for that outpouring of your spirit, O Lord, in us, O Lord. Sabi rin sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Yes, because of the outpouring of your Spirit in us, O God,
there is victory in our ministries, in our family, in our finances, in our physical aspect, in our emotional aspect, oh God. Thank you that you will visit us, oh God. Sa aming panalangin, sa aming paghayo, oh God. Thank you that in every mention of your name, oh Lord, the outpouring of the great works, oh God, na yung ay mangyayari, ay makikita, Panginoon. Thank you. Thank you. Thank you. In Jesus' name I pray.